Maaaring ikaw ay nawalan ng pera ngayon at mayroon ka pa ring isang mental na programa na nagpipigil sa iyo na yumaman kahit pa manalo ka sa loto. At alam mo ba kung ano ang mas masama? Hindi mo pa alam ito. Nalaman ko ang isang bagay na sobrang makapangyarihan, sobrang kakaiba, na dapat itinuturo sa mga bata bago pa man sila matutong magbasa. Ngunit ang karamihan sa mga tao ay namumuhay ng buong buhay nila nang hindi man lang naririnig ito. Tinawag ito ni A. Maxwell Maltz bilang pinakamalaking tuklas sa sikolohiya ng kanyang henerasyon. At ito ay tungkol sa sariling imahe. Ngunit hindi basta-basta sariling imahe. Ito ang imahe na nakatago sa iyong isipan na kumokontrol sa kung gaano kalaking pera ang maaari mong kitain. Alam mo ba kung ano ang talagang nakakagulat? Akala ng mga tao na ang nagpapasya kung gaano karaming pera ang kanilang kikitain ay ang trabaho na mayroon sila, ang diploma na bitbit nila o pati na ang lungsod kung saan sila nakatira. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, ang tunay na limitasyon ng iyong kita ay nakatago sa imahe na mayroon ka tungkol sa iyong sarili. Tama yon. At hindi ito usapan ng mura at walang saysay na self-help. Ito ay agham. Ito ay sikolohiya. At ito ang lohikal na paliwanag kung bakit patuloy mong nararanasan ang parehong limitasyon sa iyong pinansyal na buhay, buwan-buwan, taon-taon. Napansin mo ba na may mga tao na nanalo sa loto at pagkatapos ng ilang panahon ay mas malaki pa ang utang nila kaysa noon? Hindi ito nangyari dahil sa kakulangan ng swerte. Nangyari ito dahil ang kanilang sariling imahe ay nananatiling isang tao na nabubuhay sa hirap. Kaya, kahit na nagbago ang halaga sa kanilang account pansamantala, ang kanilang subconscious ay nagtakda ng lahat pabalik sa simula. Bakit? Dahil ang nakatanim sa kanilang isipan ay mas malakas kaysa sa anumang perang dumating mula sa labas. Gusto kong magtanong ng isang simpleng tanong sa mga taong lumalapit sa akin at gustong kumita ng mas maraming pera. Paano mo nakikita ang iyong sarili kapag naiisip mo ang tagumpay sa pananalapi? Kadalasan, ang sagot ay sinasamahan ng katahimikan o isang nerbyosong tawa. Dahil karamihan sa mga tao ay hindi kailanman naglaan ng oras upang makita ang kanilang sarili bilang isang taong masagana. Bilang isang tao na pumapasok sa isang tindahan at bumibili ng hindi tinitingnan ang presyo. Bilang isang tao na naglalakbay sa unang klase ng walang pakiramdam ng pagkakasala. Bilang isang tao na namumuhunan ng may kumpiyansa, na namumuno sa negosyo, na lumilikha ng halaga, at dahil dito, natural na nakakakuha ng kayamanan. Ngayon, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay na baka hindi pa sinasabi sa iyo ng iba, hindi mo kinikita ang iyong nais. Kinikita mo ang iyong pagkatao. At ang iyong pagkatao ay malalim na konektado sa iyong paniniwala kung sino ka. Ibig sabihin, ang iyong mental na pagkakakilanlan ay ang kisam ng iyong kita. Ang mga pag-aaral mula sa Universidad ng Stanford ay nagpakita na kapag naniniwala ang mga tao na kabilang sila sa isang matagumpay na grupo, ang kanilang pagganap ay gumaganda, kahit walang anumang pagbabago sa kanilang mga kasanayan sa teknikal. Ibig sabihin, sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili, nagsisimula ng magbago ang iyong mga resulta sa totoong mundo. Kaya't ang sariling imahe ay hindi lamang tungkol sa pagpapataas ng self-esteem. Ito ay isang termometro na nagtatakda kung gaano karaming kasaganaan ang tatanggapin mo o itatanggi nang hindi mo namamalayan. At ang pinakaastig dito ay, paminsan-minsan, kahit kumikita pa ng mas maraming pera ang isang tao. Isang bonus, isang kontrata, isang benta na higit sa average. Ngunit may isang bagay sa loob nila na nagsasabing, hindi ito para sa akin, at makalipas ang ilang panahon, makikita nilang nawawala ito. Maaaring gumastos sila ng walang kontrol, pumasok sa mga utang na hindi kailangan, o sirain ang kanilang sariling mga pagkakataon. Lahat ng ito ay para bumalik sa comfort level ng kanilang orihinal na imahe ng sarili. Naranasan mo na bang sabihin, hindi ako magaling sa pera? O marahil, hindi ako ipinanganak para maging mayaman? Ang mga salitang ito ay mukhang walang epekto, ngunit mga lason sa isip na paulit-ulit mong binibigkas sa loob ng mga taon. At tuwing binibigkas mo ito, pinapalakas mo ang isang imahe ng mahirap, limitado, at mahigpit. Nais mo bang makakita ng isang praktikal na halimbawa? Isipin mo na sanay ka ng kumita ng 5,000 piso bawat buwan. Isang araw, dahil sa isang dahilan, kumita ka ng 20,000. Imbes na panatilihin ang standard na yon, nagsimula kang gumastos sa mga bagay na hindi mo naman kailangan. Isang bagong cellphone, mga branded na damit, mga paglalakbay na hindi nakalista sa plano.
Hindi mo ito ginagawa dahil ikaw ay pabaya. Ginagawa mo ito dahil sa kaibuturan ng iyong puso, naniniwala ka na hindi ka karapat-dapat na itaguyod ang perang iyon. At hindi mo ito kasalanan. Ito ay dahil sa iyong nakasanayang pag-isip. At dito papasok ang ehersisyo. Gusto kong magsimula ka ngayong araw at mapansin mo tuwing mag-isip ka ng negatibo tungkol sa pera. Tuwing sasabihin mo sa iyong sarili, hindi ito para sa akin, o hindi ko ito makakamtan. At kapag lumitaw ang ganitong kaisipan, huminto ka agad at magsabi ng malakas, ako ay isang magnet para sa yaman. Ang pera ay dumarating sa akin mula sa lahat ng direksyon. Ngayon, hindi ko sinasabi na magbabalat kayo ka sa iyong sarili. Hinihiling ko lang na baguhin mo ang iyong pagkakakilanlan. Gawin mo ito ng 7 araw. Pero gawin mo talaga. Isulat mo. Ulitin mo. I-record mo ang iyong boses. Ilagay mo sa iyong cellphone. Pakinggan ito bago matulog. Gawing bagong soundtrack ang iyong isipan. At pagkatapos ay obserbahan kung ano ang magsisimulang magbago, hindi lang sa iyong pananalapi, kundi sa paraan ng iyong paglakad, pagpapahayag, at kung paano mo nakikita ang mga pagkakataon. Dahil kapag binago mo ang iyong imahe sa sarili, ang lahat sa paligid mo ay magsisimulang magbago at mag-aangkop sa bagong bersyon mo. Hindi ito tungkol sa mahika. Ito ay tungkol sa pagbabago. Panloob na pagbabago na tiyak na makikita sa labas. Ang pera ay isang bunga lamang. Ang tunay na dahilan ay nandyan, sa loob mo, sa imahe na iyong pinapalago o winawasak araw-araw. At kung iniisip mo pa rin na ito ay isang kalokohan, itanong mo sa iyong sarili, bakit mas madali kang maniwala na ikaw ay ginawa para magdusa kaysa maniwala na ikaw ay ipinanganak upang umunlad? Ang sagot ay simple, ikaw ay nakuha sa ganoong kondisyon. Ngunit ang maganda ay lahat ng nakasanayang pag-isip ay maaaring baguhin. At nagsisimula ito ngayon. May isang mekanismo sa loob mo na gumagana ng katulad ng autopilot sa isang eroplano. At ito ay nakaprogram upang panatilihin kang nasa ligtas na landas, kahit na ang landas na iyon ay ang kakulangan. Maaari ka pang ang magtangka ng mga conscious na hakbang upang kumita ng mas marami, magtipid, mag-invest, magpalit ng trabaho, o magtayo ng negosyo, ngunit kung ang sistemang ito ay hindi mababago, siguradong babalik ka sa dati mong posisyon. Para itong isang eroplano na umaalis mula sa Chicago patungong Paris, na patuloy na inaayos ng navigation technology. Ang kaibahan ay sa iyong kaso, ang autopilot na ito ay naset upang panatilihin ka sa parehong financial standard na laging mayroon ka. Ang sistemang ito ay tinatawag ng mga siyentipiko na cybernetic mechanism. Sinusukat nito ang pagkakaiba sa pagitan ng kung nasaan ka at kung saan mo iniisip na nararapat kang maging. At kung sa kaibuturan ng iyong puso, iniisip mong laging kulang ka, palaging naglalaban at nagsusumikap para lang makabayad ng mga utang, iyon ang tiyak na mangyayari. Kahit na ang lahat sa paligid mo ay nagsasabi ng kabaligtaran. Kahit na mabuhay ka sa mga kamangha-manghang oportunidad. Kahit na dumating ang pera sa iyo sa mga hindi inaasahang paraan. Kung ang imahe mo sa sarili ay isang tao na limitado, ibabalik ka nito sa limitasyong iyon. Naranasan ko ito mismo. May panahon na tumaas ang aking kita. Kumita ako ng mas maraming pera sa ilang buwan kaysa sa mga taon. Pero alam mo ba kung ano ang nangyari? Nagsimula akong gumawa ng mga kakaibang desisyon. Gumastos ako sa mga bagay na hindi ko naman kailangan, pumasok sa mga negosyong hindi maayos ang pagkakaplanong, pinabayaan ko ang mga simpleng pag-aalaga sa aking mga ari-arian. Hindi ako nagiging pabaya ng sadya, ito ang aking internal na sistema, ang aking imahe na limitado pa rin, napilit akong ibabalik sa ligtas na lugar na dati. Parang may isang boses sa loob ko na nagsasabing, Bob, masyado itong maganda para magtagal. At ang boses na yon ay mas malakas pa kaysa sa anumang halaga ng pera sa aking account. Ang parehong proseso ay nangyayari sa libu-libong tao araw-araw. Baka nangyari na rin ito sa iyo. Alam mo ba yung bonus na dumating pero agad nawala dahil sa mga bagong utang? Ang bonus na biglang nawala parang tubig na dumadaan sa mga daliri. O ang kontrata na may pangako na biglang hindi natuloy ng walang malinaw na dahilan. Hindi ito malas. Ito ay isang sistema ng auto-sabotage na pina-activate ng isang mental na pattern na hindi pa naiayos. At ang pinakamapanganib dito ay tahimik itong nangyayari. Hindi ito sumisigaw, hindi ito nagbababala. Ang tanging ginagawa nito ay itama ang iyong direksyon pabalik sa dating normal.
At ito ay nangyayari sa mga negosyante, mga artista, mga profesional, mga kawani ng gobyerno, mga may bahay, hindi mahalaga kung anong trabaho mo, anong talento o mabuting intensyon ang meron ka. Kung ang imahe mo sa iyong sarili ay hindi umaayon sa yaman, hindi mahalaga kung gaano ka magsikap, palagi ka pa ring babalik sa kakulangan. At natanong mo na ba kung bakit may mga tao na patuloy na kumikita ng kaunti kahit na nagtatrabaho ng husto? At may mga iba naman na, kahit may mas kaunting effort, ay madaling nakakaakit ng mga pagkakataon. Hindi ito tungkol sa pagiging karapat-dapat. Ito ay tungkol sa iyong panloob na programa. Ito ay tungkol sa hindi nakikitang thermostat na patuloy na inaayos ang iyong financial na realidad para mag-match sa imahe na mayroon ka ng iyong sarili. Naalala mo ba yung halimbawa ng thermostat na nagkokontrol ng temperatura sa loob ng bahay? Kung nakaset ito sa 20 grado, hindi mahalaga kung magbukas ang bintana o magpainit ang oven, ang sistema ay magtatrabaho upang ibalik ang temperatura sa itinakdang level. Otomatikong ginagawa ito. Eksakto. Ngayon, isipin mo na ang thermostat na ito sa loob mo ay nakaset sa level na mahirap, average, o limitado. Maari mong isara ang lahat ng butas, i-on ang lahat ng pampainit, ngunit sa pagtatapos ng araw, may isang bagay na muling huhugot sa iyo pabalik. Hindi ito parusa. Ito lang ang na-install sa iyo, madalas noong kabataan mo, sa pamamagitan ng mga salitang tulad ng, ang pera ay hindi tumutubo sa puno, ang ipinanganak na mahirap ay mamamatay na mahirap, mahirap ang buhay, hindi para sa atin. At bawat isa sa mga salitang ito ay tumulong na itakda ang iyong punto ng pagbabalik. Ngayon pakinggan mo ito, maaari mong baguhin ang puntong ito. Maaari mong i-reprogram ang sistema. Ngunit kailangan mong maunawaan na hindi ito nangyayari gamit ang lakas ng loob o gamit ang mga magic formulas. Nangyayari ito gamit ang kamalayan, paulit-ulit na pagsasanay, at ang pagbuo ng isang bagong imahe. Isang imahe kung saan nakikita mong kumikita ka ng higit sa kailangan mo, nang may kapayapaan, may balanse. Isang imahe kung saan nararamdaman mong karapat-dapat kang mabuhay ng maayos. Isang imahe kung saan ikaw ang may kontrol sa laro, at hindi na ikaw ang pinapalakad ng mga lumamong paniniwala. Ito ang naging pundasyon ng aking trabaho sa loob ng higit sa 5 dekada. Turuan ng mga karaniwang tao, katulad mo, kung paano i-unlock ang mekanismong ito sa loob nila. At kapag nangyari ito, isang halos milagrosong bagay ang magaganap, titigil ka na sa paglaban sa pera at magsisimula kang makipagtulungan dito. Hindi ka na magiging isang tao na patuloy na naghahabol ng mga pagkakataon, kundi magiging isa kang tao na madaling nakakakita ng mga ito. Magkakaroon ka ng buhay sa isang bagong frequency. At sa bagong level na ito, lahat ng bagay ay magiging magaan. Negosyo, relasyon, mga desisyon. At higit sa lahat, ang iyong kapayapaan sa pakikitungo sa pera. Hindi makikinabang ang iyong buhay kung magpupumilit kang sumunod sa mga panlabas na formula habang ang naglilimita sa iyo ay nasa loob. Maaari kang maghanap ng mga shortcut, ngunit palagi ka pa ring babalik. Maliban na lamang kung babaguhin mo ang direksyon ng piloto. At ito, kaibigan ko, nagsisimula sa isang simpleng desisyon, itigil ang pagtanggap ng isang buhay na sa loob-loob mo, hindi mo na nais ipagpatuloy. Dahil nararapat kang makakuha ng higit pa. At higit sa lahat, kaya mo pa. Mas marami pa. Alam mo ba kung ano ang hindi sinasabi sa iyo ng karamihan? Na ang iyong mga habits ay hindi talagang iyo. Ang mga ito ay extension ng imahe na mayroon ka ng iyong sarili. Kaya naman sinusubukan mong baguhin ang buhay mo, sinusubukang ayusin ang iyong finances, sinusubukang maging mas produktibo, mas disiplinado, ngunit sa huli, babalik ka na naman sa parehong mga gawi na mayroon ka noon. Maari ka pang bumili ng financial course, gumawa ng detalyadong spreadsheet, at sundin ang isang striktong metodolohiya sa pagtitipid. Ngunit kung sa iyong isipan ay nakikita mo pa rin ang iyong sarili bilang isang tao na magulo, may utang, o palaging malas pagdating sa pera, sadyang sisirain mo ang lahat ng hindi mo namamalayan. At mas masahol pa, akalaing ikaw na ang may kasalanan. Pakiramdam mo ay mahina ka, walang kakayahan, at hindi disiplinado. Ngunit ang totoo, tapat ka lang sa imahe na dala mo sa iyong sarili. At tandaan mo, hindi lang ito isang perception. Ito ay agham ng neuro. May likas na tendensya ang utak ng tao na panatilihing matatag ang kanyang pagkakakilanlan. Gagawin ng utak mo ang lahat ng makakaya upang ialigin ang iyong mga kilos sa iyong sariling imahe.
Kaya kung nakikita mo ang iyong sarili bilang isang tao na laging may kaunting pera, maghahanap ang iyong utak ng mga abala, pagkakalimot, mga panggigipit, at mga perpektong dahilan upang manatili kang mababa ang kita. Kahit na ang lahat ng bagay ay pabor sa'yo. Napansin mo na ba ito? Halimbawa, magdesisyon kang magtabi ng pera bawat buwan. At sa simula, nagagawa mo naman. Ngunit bigla na lang may hindi inaasahang gastos. Masira ang ref, magkaproblema ang sasakyan. Biglang may imbitasyon para sa isang hindi matanggihang bakasyon. At ang perang nakatabi ay nauubos. At naiisip mo, kita mo? Laging ganito. Tuwing susubok akong magtabi, may nangyayaring masama. Ngunit ang hindi mo nakikita ay ito lamang ay isang pagsasalamin ng iyong imahe na hindi kayang mag-ipon ng pera. Para kang nagmamagic, ngunit kabaligtaran. Akitin mo ang eksaktong bagay na tumutugma sa iyong lumang identidad. At may dagdag pa. Narinig mo na ba ang kasabihang, ang tao ay siya kung ano ang paulit-ulit na ginagawa araw-araw? Tama iyon, dahil bago mo ulitin ang isang bagay, nakikita mo na ang iyong sarili ng ganun. Walang taong bigla na lang magiging disiplinado. Ang disiplina ay nagsisimula sa identidad. At ang identidad ay nagsisimula sa sariling imahe. Kapag nakikita mo ang iyong sarili bilang isang taong may tiwala, malakas, at nakatuon, magsisimula kang kumilos ng ganun. Hindi ito ang kabaligtaran. Hayaan mong bigyan kita ng isang simpleng halimbawa. Isipin mo ang isang tao na gustong magsimulang mag-invest, ngunit palaging natatameme. Nagbukas siya ng account sa isang broker, nanood ng mga video, nagbasa ng mga artikulo, ngunit kapag oras na upang pindutin ang buton para mag-invest, nakakaramdam siya ng kaba. Isang tinig ang nagsasabi, hindi para sa iyo ito. At tumigil siya. Wala itong kinalaman sa kakulangan ng kaalaman. Ang ito ay isang imahe na nagsasabing, hindi ka isang taong nag-invest. Isa kang taong gumagasta. At ang utak ay sumusunod. Ngayon, ang daan upang baguhin ito ay nagsisimula sa isang maliit na paglilipat ng identidad. Nagsisimula ito sa mga tanong tulad ng, paano kaya kung ako ay isang investor na? Anong gagawin ko kung ako ay isang taong masagana? Paano kikilos ang isang taong nagmamalasakit sa pera sa oras na ito? Ang mga tanong na ito ay binabago ang iyong focus. At kung saan naroroon ang focus, naroroon ang paglikha. Nagsisimula kang kumilos bilang taong nais mong maging. At hindi ito pagpapanggap. Ito ay isang reprogramming. Nakakita na ako ng mga karaniwang tao, mga driver, nurse, guro, may bahay, na ganap na binago ang kanilang buhay nang tumigil sila sa pagpapokus sa mga pag-ugali at nagsimulang baguhin ang kanilang panloob na imahe. Dahil, tandaan mo, hindi makikinabang sa isang bagong estilo ng buhay kung patuloy mong nakikita ang iyong sarili bilang isang taong hindi ka bilang sa estilo na yon. Mararamdaman mong isang impostor ka. Sisirain mo ang sarili mo. Lilihis ka. At gagamitin mo ang mga pahayag tulad ng, hindi para sa akin ito, hindi ito nagtagumpay, ganito lang talaga ang buhay. Ngunit ang totoo ay ang kabiguan, sa karamihan ng mga pagkakataon, ay simpleng ang iyong imahe ng sarili ang nananalo sa isa pang laban. Kaya naman, inirerekomenda ko na magsimula ka sa isang simpleng at makapangyarihang ehersisyo, isulat kung paano ang magiging pinakamasaganang bersyon ng iyong sarili. Detalye mo ang lahat. Magkano ang kinikita, paano magsalita, paano magsuot, paano maglakad, paano lutasin ang mga problema, paano hawakan ang pera. At araw-araw, basahin ito ng malakas. Isara ang iyong mga mata at imagine ang iyong sarili na namumuhay sa buhay na yon. Mukhang sobrang simple, hindi ba? Minsan, ang magpapabago sa lahat ay hindi ang mahirap gawin, kundi ang patuloy na paggawa nito. At mayroong isang kawili-wiling impormasyon mula sa isang pag-aaral na isinagawa ng Universidad ng Yale na nag-obserba ng mga mag-aaral na nagsusulat ng detalyadong mga layunin at nag-iwas sa kanilang mga tagumpay, 20 taon pagkatapos. Ang mga mag-aaral na ito ay nakapag-ipon ng higit pang yaman kaysa sa lahat ng iba pa sa klase na pinagsama. Hindi ito isang pagkakataon lamang. Ito ay ang kapangyarihan ng isang self-image na pinapalago ng may layunin. Ngayon, isipin mo ito, ano ang madalas mong inuulit tungkol sa iyong sarili? Masama ako sa mga numero. Ang pera ay nawawala sa aking mga kamay. Hindi ko kayang magpanatili ng routine. Kung ganito ang iyong sinasabi, ito ang iyong pinapalakas. Ngunit kung babaguhin mo ito at sabihin na, natututo akong umunlad, magaling akong mag-manage ng pera ko,
ako ay isang organisadong tao, magsisimula ang iyong utak na maghanap ng mga ebidensya upang suportahan ang bagong bersyon ng iyong sarili. At alam mo ba? Makakakita siya. Dahil hindi gusto ng utak ang hindi pagkakatugma. Kung patuloy mong sasabihin ito, magsisimula itong maniwala. At kapag naniwala na siya, ipapadala nito ang katawan na kumilos. At kapag kumilos ang katawan, lalabas ang mga resulta. At kapag lumabas ang mga resulta, magbabago ang iyong realidad. Kaya huwag magpalinlang, ang pagbabago ng mga gawi ay hindi tungkol sa lakas ng loob, ito ay tungkol sa pagbabago ng imahe na mayroon ka tungkol sa iyong sarili. Ang iba ay susunod ng natural. Sa paaralan, ako yung batang may hindi nakikitang etiketa sa noo, bobo. Mababa ang mga marka ko, ang mga guro ay umiiling, at ang pamilya ko ay tila tanggap na. Nagdadala ako ng mga report card pauwi na nagkukumpirma, buwan-buwan, na hindi ako kayang magtagumpay. At ang pinakamasakit, naniniwala ako rito. Naniniwala akong walang silbi kahit gaano pa ako mag-aral, hindi ko kayang maging matalino. Kaya, syempre, hindi ako nagsikap. Anong silbi pa? Nakapaniwala na ako na walang kwenta. Ngunit hindi iyon ang katotohanan, iyon ay isang imahe lamang ng aking sarili. Isang imaheng hinubog ng paulit-ulit na karanasan, mga tingin ng pagtanggi, paghahambing at mga komentaryo na sa unang tingin ay tila maliit lang, pero nakapag-ukit sa aking kalooban. At hindi lang ako ito. Milyon-milyong tao ang lumalaki na may mga mental na imahe na hindi nila pinili. Ang mga ito ay ipinasa lamang. At ang pinakamalupit na bahagi ay sila ay nabubuhay ayon sa mga imahe na ito na parang mga katotohanan. Kapag ang isang tao ay naniniwala na siya ay limitado, na siya ay pangkaraniwan, na siya ay ipinanganak upang magsikap at hindi upang magtagumpay, ang paniniwalang ito ay kumakalat sa bawat desisyon, sa bawat pagkakataon, sa bawat pagsubok na baguhin ang kanilang buhay. Maaring hindi mo ito namamalayan, ngunit baka ginagawa mo ito sa sarili mo ngayon. Ilang beses ka nang hindi sumubok sa isang bagay dahil iniisip mong hindi ka magaling para dito. Ilang beses ka nang tumingin sa isang job opening o oportunidad sa negosyo at iniisip na, hindi ito para sa akin. At kung sasabihin ko sa iyo na ang sagot na ito ay nagmula sa parehong boses na nagsasabing, noong bata ako, na hindi ako matalino. Ang katotohanan ay, ang bawat resulta na mayroon ka ngayon, ang iyong kita, iyong trabaho, iyong rutina, ay isang direktang salamin ng imahe na iyong kinikimkim sa loob. Isang imahe na gumagana tulad ng isang hindi nakikitang salamin, hindi mo ito nakikita gamit ang iyong mata, ngunit nakikita mo ito gamit ang iyong emosyon. Kung ang imahe ay ng kabiguan, ipapakita ng salamin ang kabiguan. Kung ito ay ng kakulangan, ang refleksyon ay kakulangan din. At hindi mahalaga kung gaano ka man magsikap baguhin ang mga panlabas na kondisyon, babalik pa rin ito sa orihinal na imahe. Nakakita ka na ba ng mga taong nagsimula ng maganda sa isang proyekto, nagninning, nakatanggap ng mga papuri at biglang nawala, sumuko, nawala ng interes? Nakikita ko ito palagi. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang taong ito ay hindi nakikita ang sarili bilang karapat-dapat sa tagumpay na yon. Pakiramdam nila ay hindi sila angkop doon. Kaya kahit ang buong mundo ay nagsasabing tuloy lang, ang internal na imahe nila ay nagsasabing hindi ito ikaw. At kaya sila'y umatras. Sinasabotage nila ang kanilang sarili. At bumabalik sa lumang gawi na dati nilang nakasanayan, kung saan, sa kabila ng lahat, ay nararamdaman nilang ligtas sila. At ang pinakamalupit ay, hindi nila nakikita kung ano ang nangyayari. Sila ay nag-akusahan ng malas, krisis, o ang iba. Ngunit ang katotohanan, madalas, ay sila ay nakakulong sa isang hindi nakikitang kulungan na binuo ng mga nakaraang karanasan at pinalakas araw-araw ng mga otomatikong pag-isip. Mga pag-isip tulad ng hindi ito magbabago, walang sinuman sa pamilya ko ang nakagawa nito, ito ay nangyayari lamang sa mga ipinanganak na may pera. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na may buong katiyakan na aking natutunan matapos ang mga dekada ng pag-aaral ng paksa na ito. Maaaring magbago ng radikal ang iyong buhay kung babaguhin mo ang paraan ng iyong pagtingin sa iyong sarili. Sapagkat imposibleng mabuhay ng matagal sa pagkakaiba sa iyong imahe ng sarili. Kung nais mong makamit ang mas malalaking resulta, kailangan mong buuin ang imahe ng isang tao na karapat-dapat dito, na umaakit nito, na namumuhay alinsunod dito. Ngayon, maaaring iniisip mo, paano ko babaguhin ang imahe na ito kung ito ay nabuo taon na ang nakalipas? At ang sagot ay simple. Kahit na hindi madali,
Kailangan mong magsimulang magbigay pansin sa isang bagong pelikula sa iyong isipan, araw-araw. Kailangan mong itigil ang paulit-ulit na pagbabalik sa mga alaala ng pagkatalo, sakit, at kahihiyan. At magsimulang lumikha ng may layunin ng mga alaala ng hinaharap na nais mong maranasan. Kapag ikaw ay magising, bago tingnan ang iyong cellphone, huminto ng ilang minuto at makita ang iyong sarili na nabubuhay sa buhay na nais mo. Tingnan ito ng detalyado. Kung saan ka nakatira, anong mga damit ang suot mo, paano ang iyong araw-araw na gawain, sino ang iyong kausap, magkano ang pumapasok sa iyong bank account, paano ang iyong nararamdaman. Sa simula, magmumukhang kasinungalingan. Ngunit, dahan-dahan, magsisimula ang iyong utak na tanggapin ito bilang posible. At kapag tinanggap ito bilang posible, magsisimula itong kumilos na parang totoo. At kapag kumilos ka na parang totoo, tutugon ang universo. Ang pagbabagong ito ay hindi mangyayari ng magdamag, ngunit mangyayari ito. Sapagkat hindi ka nagsusumikap na pilitin ang iyong sarili na mabuhay ng ibang buhay. Binabago mo ang iyong sarili upang maging ibang tao. At ang taong ito ay magsisimulang gumawa ng ibang mga desisyon, makikita ang mga oportunidad na dati ay iniiwasan, magpapakita ng mas mataas na tiwala, at akit ng mga tao at sitwasyon na tumutugma sa bagong bersyon ng kanyang sarili. Ganito ang nangyari sa akin. Ang batang imbobo na yon ay hindi nawala. Siya ay napalitan lamang ng isang bagong imahe, na itinayo ng may layunin, pinatibay ng pag-aaral, at pinapalakas ng mga bagong gawi. Ngayon, tinitingnan ko ang nakaraan at malinaw na nakikita ko, hindi ako bobo. Nasa maling imahe lamang ako. At ang imaheng iyon ang kumokontrol sa akin na parang isang invisible na piloto otomatiko. Hindi mo kailangang mabuhay ng buong buhay sa isang pagkakakilanlan na hindi yo. Hindi mo kailangang patuloy na ulitin ang mga pattern na hindi na nakikinabang sa iyo. Maaari mo at dapat lumikha ng isang bagong imahe ng iyong sarili. Isang malakas, masagana, at malayang imahe. Sapagkat tanging sa ganitong paraan magsisimulang mag-reflect ang mundo sa labas sa iyong nararamdaman sa loob. At kapag nangyari ito, mapapansin mong matutunan ko na may sakit, ngunit may pasasalamat din, hindi ka kailanman ang iyong nakaraan. Lagi kang ang iyong pinipili na maniwala tungkol sa iyong sarili. At ang pagpili na yon, walang ibang makakagawa nito para sa iyo. Ngunit ito ay available. Ngayon mismo. At maaaring ito ang unang hakbang patungo sa isang ganap na bagong buhay. Ang pag-unawa na ang realidad na iyong nararanasan ngayon ay hindi isang kaganapan ng pagkakataon, ito ay isang eksaktong salamin ng imahe na mayroon ka tungkol sa iyong sarili. Kung nais mong makita ang iyong pera na lumalaki, ang iyong mga oportunidad ay dumami, at ang iyong buhay ay magtamo ng tunay na pagtalon, ang pagbabago ay kailangang magsimula sa loob. Hindi ito sa panlabas na mundo. Nasa iyong mundong mental. Ang imaheng iyong pinapalaganap tungkol sa kung sino ka ay nagtatakda ng lahat ng iyong pinapayagan, tinatanggap at inaakit. Ngayon na naintindihan mo na ito, oras na upang magpatuloy sa pag-akyat. Ang susunod na video na lumilitaw sa iyong screen ay ang susunod na hakbang sa iyong ebolusyon ng karunungan. Ito ang hakbang na makakatulong sa iyong maging 1% na mas mabuti kaysa sa ngayon. At ang 1% na yon ay may malaking epekto. Salamat sa pagiging kasama ko. Makikita kita sa susunod na video.